to ang sabi ni Daddy sa vlog, ang kwento ng buhay. Nandito po tayo sa aking paboritong place, ang I Plaza. Nandito po ako para tignan ng mga bata naglalaro. Masaya po sila naglalaro dito kasi napakatahimik po, napaka-peaceful ng lugar. Nakaka-relax po. Kaya samahan niyo po ako para tignan kung anong mga activities na ginagawa nila dito po sa I Plaza sa Okayama, Japan. Meron po mga bagay na hindi natin ma-control, kagaya po na sinasabi sa akin ng isa kong kaibigan. Nasabi sa akin na, Daddy, bakit ba may mga tao na sobrang, sabi nga ng isa kong kaibigan na bakit merong tao o merong mga tao na talaga hindi maalis yung inggit sa katawan. Sabi ko sa kanya, hindi na dapat pinapatulan yung mga ganyang bagay, o hindi na dapat pinapatulan yung mga ganyang mga sinasabi, o kung naiinggit man sa'yo, syempre may kinaiinggitan at hindi na kailangan na patulan pa, dahil sino ba ang talo at sino ba ang may stress para patulan ng mga ganyang bagay. Ang hirap ng mga bagay na o mga tao na hindi mo talaga maalis sa sarili nila na mainggit sa kapwa, lalo na yung mga taong hindi mo kontento sa sarili at hindi makontento sa kanilang buhay. Marami pang taong ganyan. Mahirap pong pakisamahan yung mga taong ganyan at mahirap pong maging kaibigan ng mga taong ganyan. Kaya kailangan po talaga natin na umiwas sa mga tao na may mga ganyang ugali. Ang kailangan po natin gawin ay hayaan na lang, ignore po natin. Dahil mas pinapatulan mo o mas na-aapektuhan ka, ikaw ang talo. Samantalang sila, naniniwala po ako na sakit na yon, mahirap pong baguhin sa katawan nila yon. Mahirap pong baguhin ng mga bagay na talaga nakasanayan na nila na gawin sa kapwa o mainggit sa kapwa. Yan pong mga ugali ng mga inggitera. Kasi po naniniwala ako sa mga taong may mga tao po na wala satisfaction sa katawan o hindi mo kontento. Ganon din naman po sa relasyon, kahit na sa mga relasyon o sa mga bagay, pareho din po yun. Ganon silang mga sa katawan na inggit na mahirap kontrolin. Ang kailangan po ay meron din sila. Mahirap po na bisyo yun o mahirap na gamutin. Kaya ang masasabi ko lang po, pag meron po kayo na-encounter ng mga ganon tao, ay ignore lang po natin. Talaga wag na natin patulan dahil hindi po makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Yan po ang aking masasabi. Ito po ako at narito po ako para tignan yung mga bulaklak ng sakura, cherry blossom. Actually ngayon pa lang po sila pabuka, pero dapat po ay tapos na to. Medyo late po ang pagbuka nila at maganda po rito dahil napakaraming puno po ng cherry blossom dito. Ayan po, pakikita ko po sa inyo ang hilerang yan. Ang ganda po sa dulo. Maganda po dito pag bumulaklak na. Pupunta po tayo dito para i-share ko sa inyo na kung gaano kaganda ang cherry blossom. Pero siyempre po, may mga lugar na talagang maganda cherry blossom na talagang punong-puno ng bulaklak, iba't ibang klase. May pink, dark pink, at meron pong yung original na ang pagkakalam ko ay yung white color. Tapos po medyo may pink sa gitna. Ayan po, andito po tayo para pagmasdan sila. Andito po ang mga
Book. Ito po, maliliit pa po, hindi pa po bumubuka talaga. Kaya po, talaga mag-iintay ka. Ngayon po ay binigyan kami ng magandang panahon. At maganda po ang panahon ngayon. Dahil ilang araw po na nag-uulan. At nakapagpa-araw po ako at naging masaya ang araw ko at nakapag-share ako ng vlog sa inyo. Masarap po ng init ng araw. Hindi na po masyadong malamig. Yung lamig po parang lamig na ng Baguio. Kala mo nakapunta na sa Baguio. Hindi pa po ako nakapunta sa Baguio kasi sa tanang buhay ko. Kaya yan po ang ating ginagawa ngayon dito. Ngayon balik po tayo sa taong mga inggitera. Kasi po pag nainggit sila, mas lalo nyo inggitin. Pahabaan po ng PC yan. Kasi may mga tao talaga na pag bumili ng kasangkapan na ganito, meron din sila. Pag bumili ng ganito, meron din sila. Merong may taong ayaw talaga magpatalo. Mahirap po sa tao yung ganun. Talaga pong upo muna. Mahirap pong kontrolin ng mga taong ganun dahil iba pong kanilang kaisipan. At ang ginagawa po nila, pag sila po nainggit at meron kayo at bumili din sila ng ganung bagay, ipinapakita nila na kaya rin nila. Ang magiging sitwasyon ay inisin ka. Kaya po yan talagang hindi maganda. Kayo, may mga kaibigan ba kayong ganyan? May papaya ko po, huwag niyong patulan. Nako, yayain niyo mag-inom. Yayain niyo po mag-inom sila. Patibayan na lang po. Unang bumagsak, talo. Yan po ang aking may papaya sa inyo. Basta ignore nyo lang po doon sa kaibigan ko na at mapapanood niya titiyak na kiniinggitan siya o masyado inggitera. Huwag ka masyado pa-apekto dahil ang mga inggitera ay inggitera. Hindi na mababago yan, sakit yan. Kaya maghunos daily ka at unawain mo sila at ipagdasal na lang para maging maayos ang buhay, para maging matahimik na rin ang kaisipan mo. Basta deadma lang. Yan ang aking may papaya. Deadma, at deadma. So yan po ang naging munting kwentuhan natin sa araw na ito. Ang mga inggitera sa planetang Earth. Ayoko na sa Earth. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana po ay maging maayos ang takbo ng buhay natin lahat at alagaan po natin ating kalusugan dahil ito po ay kayamanan at ulanin kayo ng grasya. Sana po ay don't forget to like, share, and subscribe para magkaroon po ako ng maraming kaibigan at marami po tayong maging kakwentuhan sa mga darating na panahon at sana po ay makatulong tayo sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga solusyon o ng mga payo dahil ito po yung mga pinagdaanan ko na. So maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Paalam. Bye bye. Bye bye.